Ayan po, good morning. At patuloy po tayong lalapit sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay paggalang ng Diyos sa atin ng magagandang araw. Bagamat kung minsan may mga pagkakataon marahil tayo po ay dumaraan at dumarating po sa atin yung mga kaabalahan, mga pag-iisip, mga bagay na kaakibat po ng ating pong paglilingkod. Pero nakatutuwa naman na ang Diyos po ay hindi sinungaling at lagi po siyang tapat sa buhay po natin. Ang aking pong pagbulayan ay ang Colossians 1:24 hanggang 26 at ang aking pong punto rito yung pong suffering. Minsan po may tanong dun kailan ba talaga na ang Kristiyano ay patuloy pong dumanas ng suffering? At hindi pa pwedeng maihiwalay ang suffering nito sa buhay po natin, especially po yung mga persecution, problems, or other things na maaaring may consider natin na paghihirap na ating po nararanasan. At kadalasan po nagtatanong po tayo even doon po sa mga pangyayari na kumisan para bang pinapakita at nakikita natin na parang hindi naman karapat-dapat sa akin dahil ako po ay anak na ng Diyos. Pero tingnan din po natin, no? Kay Pablo po ay ganun din po. Kung makikita ko natin na sa kanyang buhay, hindi po ang kanyang suffering na dinanas para lang po may mahaiyag ang salita ng Diyos at magkaroon po ng kaligtasan po ang mga hintil. Ang buhay din natin ay ganoon din po, no? Kaya makita ho natin na mapag-aralan po natin ito. Una po, ang suffering na mayroon po tayo o dumadaan po tayo, ay ito po ay nagbubunga po ng pag-asa. Kasi po yung pag-asang yan, yun po yung pinakamagandang bagay sa buhay natin. Katulad po ng nangyayari sa ating pong bansa, no? Na tila parang wala ng kapag-asa. Ang dami na pong mga nag-aaway, ang dami pong gusto na masunod ang kanilang kalooban. Ang dami pong gusto maging bida, ang dami pong gusto maging makapangyarihan sa buhay na ito. Pero sabi po ng Biblia sa Mark 8, ang sabi po doon, gawin niyo naman lahat, magkaroon kayo ng kasaganaan sa buhay, makuha niyo lahat, yung fame o yung wealth, yung magandang kalagayan sa buhay, pinakamagandang kalagayan sa buhay, maubos man yung kayamanan sa langit, at magawa mo man ito, pero ang iyong kaluluwa ay pag wala pong Kristo, hindi po magiging maganda rin sa takdang panahon na pagharap mo sa ating Diyos. Magiging pulubi ka at magiging basahan ka pa rin sa harapan ng Diyos at wala kang pagkakataon na maibalik ang dapat na maibalik sa iyo sa pamagitan po ng spiritual na kamalayan po sa buhay natin. Ibig sabihin po yung kaparusahan po ang gagana po. Kaya dito ang ganda po ng binabanggit ng suffering po natin kung tayo nanatili po sa Panginoon Kristo. Yung pag-asa na tayo po ay balang araw sa pagdating ng araw na kung saan po ay may pag-asa po tayong makaparoon sa ating Diyos Ama. At pangalawa, may pag-asa po tayo na makita natin na mahayag po na yung tinatawag sa English, rest upon us, yung pong glory, no? Yung presence of Lord ay nagkakaroon po ng dwelling sa ating pong buhay. At yung isa sa pinakamaganda po rito ay yung pong reward, no? Na ating po matatanggap na makikita ho natin ito, no? Na pagdating ho ng araw, may reward po tayo sa ating Diyos ng buhay. Sa pagpapakasakit po natin, kuminsan po, meron po mga trahedya na ang ating pananampalataya ay nakukompromiso. Kung naipaglalaban po natin ito, laban po sa mga kaaway, mga problema ng buhay, at hindi po tayo manlalabig, patuloy po tayong nanatili, magkaroon po tayo ng mga problema, karamdaman, pag-uusig ng kapwa, at kahit maging sino man na umaaway po sa atin. Pero ang kagandahan ito, kapag tayo nanatili, nagtitiwala po tayo sa ating Diyos na buhay, yung mga suffering na yan, pagdating ho ng araw, bibigyan ho tayo ng magandang gantimpala na nagmumula po sa langit. At sabi nga, good servant, ikaw ay natiling tapat sa ating Panginoon, ay magkakaroon po tayong reward balang araw. At hindi lang po yun, sa buhay po natin, sinasamahan ho tayo ng Banal na Espiritu
upang makita natin yung mga misteryo sa buhay po natin na kung saan po kung minsan nakikita natin para bang masalimuot ang buhay natin sa ngayon, pero salamat sa Panginoon dahil po sa kanyang salita at pangako nahayag po sa atin na ang talagang kapangyarihan at kalawalatian po ng ating Diyos. Salamat po and magandang araw po sa bawat isa po sa atin.